Mr. Speaker, I move that we open the period of interpellation. Is there any objection? Hearing none, the period of interpellation is now open. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize Representative Raul Manuel for his interpellation. The Honorable Raul Manuel is recognized to interpellate the sponsor. Salamat, Mr. Speaker. Is our good sponsor willing to yield to some questions? Yes, gladly, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Unang tanong, Mr. Speaker, kailan po ba nagsimula ang pagpapatupad ng AICS o itong Assistance to Individuals in Crisis Situation? Nag-umpisa po ang pagpapatupad ng AICS noong July 2022. And nung panahon po na yon, ang mga kababayan natin, since ang year po ay 2022, ibig sabihin, nandyan pa rin ang mga after effects ng naging economic crisis ng pandemya, yung peak or height ng COVID-19 pandemic. Kaya ang tanong ko po, Mr. Speaker, ngayong wala tayo sa height ng COVID-19 pandemic, ano ang mayroon na mga dahilan bakit pinagpapatuloy pa rin ang AICS? Sa ngayon po ay hindi pa natin masasabi na mayroon pa tayong full recovery. Mayroon pa rin pong patuloy pa rin na nag-a-avail ng iba't ibang klaseng assistance sa ilalim ng programa na ito. At kung mamarapatin ninyo, ang full range ng assistance are as follows. Merong medical assistance, funeral assistance, transportation assistance, educational assistance, food assistance, cash assistance for other support services, material assistance, which would include assistive devices, for example. Meron din pong psychosocial support as well as referral services. Na ibig sabihin, kung meron pong assistance na hindi pwedeng maibigay ng DSWD, ay pwedeng ma-refer sa iba't iba pang mga ahensya. So, yun pong, so marami pong mga economic shocks na pwedeng mangyari sa isang household, katulad ng mawalan ka ng trabaho, at ito po ang, kumbaga po, ito po ang sinasalo ng ating programa. Mr. Speaker, on the types of assistance, can our sponsor sort kung alin po dito ang mga kasalukuyang napaprovide na forms of assistance through AICS? Ibig sabihin po yung programa na pinapatupad ng DSWD habang wala pa po itong panukalang batas, at alin naman po ang mga posibleng bagong forms of assistance kapag naging batas na po itong institutionalization? Actually, Mr. Speaker, lahat po ng nakasaad sa panukalang batas ay ang full range ng current program. So what we're doing is to simply institutionalize the current program. Which means, Mr. Speaker, kahit ang psychosocial support service at ang referral service, meron pong mga kababayan tayo na nakatanggap na o nakabenefit through this form of assistance from DSWD. Tama po ba? That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Speaker. Ang kasunod po na tanong, at ito ay isang significant question sa hanay po na ating mga kababayan, and it really became a matter of public discourse, lalo po in connection to the 2025 national budget. Ang isang sentimento po ng ating mga kababayan na habang kinikilala natin na meron naman talagang social function ang iba't ibang forms ng ayuda, pero
dapat ay hindi makontento lang sa ayuda ang ating mga government agencies dahil una ay pwedeng mag-create ito ng like dependence sa ating mga kababayan na hindi na sila magkaroon ng drive na magtrabaho, and also on the part of the government, Mr. Speaker, na pwedeng makontento rin ang mga public officials na mag-provide ng ayuda habang hindi ginagawa ng paraan yung mga long-term na pagbabago na dapat mangyari, kagaya ng sustainable job creation, ang pag-ensure ng accessible services. No? Halimbawa, yung mga kababayan natin, they would not line up for these cash assistance, kagaya ng AIX, kung halimbawa hindi ganun kamahal ang binabayaran nila sa kanilang paaralan, or hindi rin ganun kamahal ang gamot o iba pang mga basic na mga pangangailangan. So paano lang po natin ma-deter yung ganong grave na pwedeng scenario? Abuse, Mr. Speaker. Tama po ba, Your Honor? Yung ano po muna, yung sa aspect ng wala tayong significant efforts para dun sa mga problema ng mga kababayan natin. Tapos pwedeng maging reliant, hindi lang yung mga Pilipino, pero maging yung gobyerno na nagmukhang may nagagawa tayo simply by providing the ayuda, pero di natin ginagawa ng paraan talaga na meron silang trabaho, ganyan, para sustainable yung kanilang income. Una sa lahat, Mr. Speaker, the program ensures that ang assistance is based on specific needs, and those needs need to have proper documentation. So halimbawa po, for funeral assistance ay kailangan meron pong death certificate issued, meron pong certification from the hospital, meron pong funeral contract, meron pong certification from the barangay, meron, and so on and so forth. So merong a number of documents to ensure na talaga pong merong namatay, etc. So at least po, yon ay to validate na talagang ang isang tao po ay namatayan. So that is to prevent yung tinatawag na abuse. So pagdating po sa ganitong klaseng economic shock, malinaw naman po na mahirap naman pong magkaroon ng repeat sa ganitong klaseng sitwasyon. Medical assistance, may ganun din po na requirement, medical certificate, discharge summary, certificate of confinement. So pagdating sa confinement, medyo masasabi din natin na mahirap din po sigurong na in a one-year period na yung masasabi na ilang beses ka mako-confine sa isang taon ay malilimit din naman po. So, merong natural limits to the frequency of availment. So, yun na ang magiging natural control sa pag-avail nitong klaseng medical assistance. So, may mga ganon na control sa bawat isang klase, sa bawat type of assistance. Ngayon naman po, I completely agree with you, Mr. Speaker, Your Honor, doon sa anong pwede natin gawin para hindi tayo magkaroon ng dependence sa ganitong klaseng assistance. Ito po kasi ay para sa economic shocks na hindi mo talaga ma-anticipate na mangyayari sa buhay mo. Katulad ng pagkakasakit, mamamatayan ka sa pamilya mo, or mawawalan ka ng trabaho, and therefore, mawawalan ka ng pambili ng iyong basic needs. Meron din pong educational assistance. So, na halimbawa po, nawalan ng trabaho ang head of the family, ang usually po na matatamaan sa ganong sitwasyon would be ang mga anak na naka-enroll sa paaralan. So, yun ang mga target beneficiaries nitong programa. So, paano natin mere-reduce ang dependence? By having other programs in other agencies, katulad po ng CHED,
pag magkaroon tayo ng mas malawak na scholarships for college, of course, libre na po ang, because of UACTE, libre na sa SUCs at saka LUCs, pero alam naman po natin na hindi lang naman yon ang gastusin ng kabataan. So kailangan pa pong lumawak ang ating mga programa tulad ng Tulong Dunong. Kailangan halimbawa din ng, this may sound not connected, but it is actually important. Connectivity has to be provided by the ICT para siguradong maging mas productive ang ating mga workers and students and so on and so forth. So other programs in other agencies also have to function so that productivity of workers and therefore incomes have to be secured. And if incomes are secured, pagdating sa isang sitwasyon na may economic shocks, ay matutulungan ang mga pamilya sa mga sitwasyon na bumababa ang kanilang kita. Thank you, Mr. Speaker. Related to this topic of assistance sa mga kababayan natin, lalo pat itong AIX ay naging bunga nga ng mga iba't ibang hakbang para matulungan ang ating mga kababayan na naapektuhan ng COVID-19 pandemic, no? At nag-suffer dun sa mga economic hardships. While ang bill na ito ay nakatutok sa AIX, pero gusto ko lang ma-point out, Mr. Speaker, dahil aside sa AIX, nandyan din ang TUPAD na meron ding sariling objectives. Pero if they have a similarity, itong mga programa ay nagsimula nung height nung pandemya, ganyan. At ang mga programa na ito ay pinagpapatuloy natin hanggang ngayon. And in fact, meron ding hiwalay pa na mga efforts also to institutionalize yung TUPAD. No? So habang hiwalay na measure siya, pero ang point na gusto kong ma-raise, Mr. Speaker, kasi it seems na may ganitong mga efforts to institutionalize yung mga programs na supposedly ay merong sinoserve na specific context and time period. So, paano natin maiiwasan na yung mga ganitong programa ay maging source na siya ng hindi ganun ka-conducive na relationship between government as an institution tsaka ang mga kababayan natin. Kasi yung mga forma ng assistance dapat nagsusuit siya doon sa kung ano ang call of the time. So, for example, nung pandemya, sa bahagi din po natin, we proposed specific forms din naman ng mga ayuda, ganyan. Pero nakita natin na habang nagsasubside na ang mga impacts ng pandemya, pwede rin naman talaga meron pang forms ng ayuda. At tayo din naman habang nandyan yung AIX ay gusto natin lubos siyang mapakinabangan ng ating mga kababayan. Pero may ibang tono siya kapag ang nais na po niya ay pag-institutionalize. Lalo na't I think na banggitin po kanina, yung dependence kapag nag-evolve siya ay pwede na siyang maging form ng abuso. And on the part of officials ay magamit na siya as leverage or patronage pa sa ating mga kababayan. So, paano po natin maiwasan yan? Mr. Speaker, Your Honor, with due respect, gusto ko po sanang mag-disagree dun sa punto na hindi natin kakailanganin ang isang programa tulad ng AIX on a permanent basis. Ang dahilan is because of the simple idea that uncertainty in a person's life is certain. Laging may uncertainty sa buhay ng tao. Laging magkakaroon ng sakit, laging magkakaroon ng kamatayan, laging magkakaroon ng job loss. Hindi lang natin alam kung kailan. And that's the reason for why social protection programs is important. So, the only question is, in what form? Halimbawa, sa ibang bansa, merong unemployment insurance program. Dito ba sa Pilipinas meron? Wala.
meron ba tayong... so, ang AIX arguably provides that. Pag mawalan ka ng trabaho, anong ipapakain mo sa anak mo? Kailangan mo ng food assistance. Kailangan mo ng pamasahe dahil kailangan mong sunduin ang iyong elderly na ina na nasa probinsya. So, kailangan mo ng transportation allowance. So, yun ang purpose ng AIX program. And so, nagkataon lang po, nagkaroon ng pandemya. All of a sudden, na-educate ang buong bansa sa pangangailangan ng social protection program. Tama, lumaki ang pangangailangan ng social protection program because all of a sudden, all Filipinos needed assistance. Kaya lumaki. So, lumaki ng bonggang-bongga, but for all, for AIX, TUPAD, and for others. Pero, nawala ang pandemya, lumiit na ang total ng pangangailangan. However, kailangan pa rin natin ng social protection. So, at naging mas maliwanag sa atin lahat that social protection is necessary. I think ganun ang aking pagtingin sa social protection. It is really important. Economic shocks is a part of life. And the effect of economic shocks is it impacts consumption smoothing. Yung imbis na smooth ang consumption mo, nagkakaroon ng spikes, downward spikes, di ba? So, paano mo is-smoothen out ang consumption mo? Kailangan kang humingi ng ayuda for a specific period in time. So, yun po. Kasi 3 times a day, kailangan natin kumain. So, kung today, wala kang trabaho, unfortunately, we need to go to government and seek for help. Thank you, Mr. Speaker. Gusto ko pong malaman din yung, in terms of the figures, since nag-start ang AIX, ilan po ang bilang na beneficiaries sa bawat taon? No? Since ilang years pa lang naman itong napapatupad habang wala pa pong batas. Gusto ko pong malaman yung numbers dahil tayo rin naman, Mr. Speaker, yung mga kababayan natin na nangangailangan ng financial assistance para sa iba't ibang pangangailangan, suportado po talaga natin yan. In fact, wala tayo sa point na gusto nating ipatigil ang pagpapatupad ng mga programa gaya nito kasi nga for survival, meron talaga tayong mga kababayan na habang naghahanap din naman ng trabaho, pero let's say sa araw na ito na wala pa siyang trabaho kaysa magutom siya o wala nang maipakain sa kanilang anak, edi kung kailangan nating mabigyan muna ng pansamantalang tulong para lang ma-survive yung araw na ito. Para bukas ay merong enerhiya ang ating kababayan para makapaghanap din naman talaga ng trabaho, especially mga trabaho na nilikha natin dito sa ating bansa at nagpa-provide ng maayos na sahod. So with that, every form of assistance na genuinely nakakatulong sa ating mga kababayan, suportado natin. Kaya when we proceed one step further na ma-institutionalize natin siya, very essential, Mr. Speaker, yung mga safeguards talaga. Lalo na kung ilan man yung nakaka-benefit nitong mga nagdaang taon, pag na-institutionalize siya, meron tayong in-ensure na bilang na ng mga future beneficiaries. So, yan po, again, ilan po so far yung beneficiaries? So, Mr. Speaker, simula po nung nagkaroon tayo ng updated guidelines, which was in 2022, 4.4 million po in 2022. In 2023, as I had mentioned in my speech, 6.5 million. And for 2024, it's 7.1 million beneficiaries. Mr. Speaker, Your Honor. So far, Mr. Speaker, sa naging mga deliberations,
on this bill since I'm not a member of the Mother Committee kung saan po ito nasalang. Meron po bang na-envision na bilang din ng mga beneficiaries sa darating na mga taon for the AIX program? Mr. Speaker, Your Honor, hindi masyadong magbabago ang bilang between 2024 and 2025 dahil po hindi naman po masyado malaki po ang pinagbago in terms of budget. Kasi po ngayon 2025, ang budget is about 44 billion pesos. So that's about less than a 10% increase. Noong 2024, the budget was 34 billion pesos. Okay, So that's, pwede natin ma-project yun. Hindi malalayo sa 7.1 million. that's noted, Mr. Speaker. And dun sa paano natin masusugpo yung paggamit sa ayuda as a form of securing yung patronage ng ating mga kababayan, I'd like to cite ang isang naging experience ng DSWD. No? Kasi ibig sabihin ay nasubukan at napakita na posible. Ito po ay isa sa mga pwedeng maging reference natin sa pag-safeguard na ating mga social services and protection programs. Dati po ang DSWD noong taong 2016 ay nakapaglabas siya ng isang memorandum circular. This is Memorandum Circular number 19, Supplemental Guidelines on the Implementation of Protective Services Program. Tapos, ang pinagbatayan ng Memorandum Circular na ito ay ang pag-ensure na walang role ang legislature sa execution ng budget after we have approved the General Appropriations Act. Kaya ang nakalagay po dito, Mr. Speaker, ay hindi integral sa implementation ng mga services ng DSWD during that time ang referral letter. So, if I may read, no, para mas sure. Nakasaad po dito, Mr. Speaker, that and I quote, referral letters from individuals, group of individuals, or organization, including public officials, whether national or local executives, legislators, members of the judiciary, or constitutional commission, are not integral to the implementation of the PSP or the Protective Services Program. So, ibig sabihin, while nandyan ang mga referral letters para pwedeng mag-recommend ang sino man, pero hindi siya kinoconsider as a strict requirement bago makapag-avail ang ating mga kababayan. So, meron po bang ganong similar provision or safeguard dito sa ating panukalang batas na ibig sabihin kapag ikaw ay beneficiary, okay nakatanggap ka, lalo na't ang source ng funding ay pera din naman ng bayan at yun ay na-allocate para dun sa mga nangangailangan. Pero dapat ang impression sa tao, after niya matanggap, hindi niya makita na para bang utang na loob niya doon sa nag-facilitate na kung sino mang official. Since supposedly, part ng duty natin ay pag-allocate ng budget. After that, nagawa na po natin yung trabaho natin. Pero doon sa kababayan natin na nakatanggap, dapat ang utang na loob niya, kung meron man, since mga Pilipino tayo, often nababanggit, that's part of our culture. Pero kung merong utang na loob yung kababayan natin, ay utang na loob niya yon sa mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, natanggap niya yung assistance na yon na nag-grant in behalf of the Filipino people. Kaya with that assistance, ay gagalingan niya bilang isang citizen ng bansa natin para siya ay isang maging maayos at responsableng bahagi ng ating lipunan. At hindi siya magkakaroon ng ganong
dependent relationship dun sa politiko. Hindi, I agree with you na hindi tama. Kung saan, hindi ako sure kung saan niyo po nabasa yan. But I agree with you na hindi tama na limited ang individual na pwedeng mag-avail. In other words, hindi po ba? Klaro, nakasulat dito, individuals in crisis situation. At nakadefine po dito kung anong ibig sabihin ng crisis situation. It refers to a condition of an individual in a stressful situation that impairs psychosocial functioning or participation in socioeconomic activities, including access to education, work, and healthcare, that requires series of interventions to prevent further exposure to vulnerabilities, exploitation, or abuse. Sa madaling salita, ang pag-define ng taong nasa isang krisis ay nakabase sa pangangailangan. Ganun lang kasimple. So,